Quiet on the set. Mother number 3. Live streamer. 3, 2, 1. Action. Yan. Hello po. Ako po si Shanby Claire Pukita. 35 years old po ako and may 2 po akong anak and ngayon 3 na dahil may preggy na po si Mami. Ayan. And ako po is live streaming po kami and 16 years na po kami, 16 years na po yung 16 years ng mother. Tama po. 16 years na. 16 years na po akong mother. So, first question po natin. Ano yung pinaka nakakatawa or funniest or most memorable moment mo bilang isang nanay? Pagdating sa funniest, pagdating sa bilang nanay, yung alam mo yung nag-aaway yung 2 mong anak, tapos 2 pa silang lalaki, and ito madadagdagan pa lalaki ulit. Ayan. So yung nag-aaway sila na, mama si ano ganito, mama si kuya ganito. Yung parang, hindi naman ako pantay lang naman ako sa anak ko. And ang bilang isang nanay, kailangan na pantay ka lang sa pagtrato mo sa anak mo. Walang favorite ko si ganito, favorite ko si bunso, favorite ko ganito, wala po. And memorable ko sa mga anak ko, yung ginagawa nila akong prinsesa sa bahay. Nabanggit niyo yung nag-aaway. Ano yung common na away ng anak mo? Yung ano lang, mama si kuya, kinukurot ako, ganito, ganyan. Ba't mo naman kinukurot kuya? Mga ganong ano lang. Tapos ano lang, pagsasabihan mo lang yung isa, tapos ganito, ganyan, eh, hindi mo pwedeng ipapakita mo din. Kung, siyempre, pag bunso, mas malapit ka. Pero kailangan pantay lang. Pag mga ganon. And nabanggit mo, memorable pag tinatrato ka nilang prinsesa. So, paano ka nila tinatratong prinsesa? Pinapakita nila na parang ako lang yung nag-iisang babae sa buhay nila. Yung kahit may trabaho ako, ayan na. Nilalambing nila ako. Lalong-lalo na, dahil ako is magpa 5 months na, then gusto nila lalaki ulit, kahit gusto ko ay babae. Ayan, so sabi nila, mama, sana lalaki pa rin kasi dapat ikaw lang yung ano namin, muse ng bahay. So parang ano no, at a young age, they are respectful and gentleman. So kanina nila natutunan siguro yung pagiging gentleman. Kasi bagay nung baby pa sila. And hindi naman sila yung, malayo kasi agwat nila. So parang tinuturuan din sila. Tinuturuan namin na alagaan mo si ganito kayo, magkakapatid. Lalo na ako, kahit kunti lang kami magkakapatid, kailangan swak pa rin. So, kailangan may pagmamahalan. Kasi, hindi naman kami magtatagal, kami mga magulang eh. So, kahit wala na kami si papa niya, si mama niya, kami, sila na lang natitira sa mundo or sa atin dito, magmamahalan pa rin sila. Okay. So, speaking of pagmamahalan, kasi yung pagmamahal, kaya mo alam mag-alaga dahil nagmamahal ka, di ba? Ngayon, ano ang ibig sabihin ng alagang nanay para sa iyo? Siyempre, pag sinabing alagang nanay, marami kasi yan eh. Lalong-lalo na pag ikaw is, sa bahay ka lang. Tapos, maalagaan mo sila talaga 24/7 yun. Eh, lalong-lalo na ngayon, ako may trabaho na. So, ang ginagawa ko, hati. Parang trabaho lang din. Dire-diretso lang. Walang break-break po yun. Pagdating sa bahay, kahit na napakaswerte ko dahil di naman din po ako nagluluto sa bahay, yung mister ko. So, ang ginagawa ko lang, sila is tinatanong ko, kumusta na yung pag-aaral ng panganay ko. Dahil siya po is senior high na din. So, kailangan may pag-aalaga or tinatanong mo din kung may problem ba. So, sila naman is nagsasabi sa akin.
At yung bunso ko kahit malaki na din, ako yung nagpapaligo kahit malaki na. So parang gusto ko ipakita sa kanila na yung pagmamahal ng isang ina na kahit busy dahil po is may trabaho. Ayan, ma-provide mo pa rin yun. Kasi the question is, alagang nanay. So, anong pinagkaiba nito sa alagang tatay? Actually, pag sinabing, bukod yan eh. Kasi sa akin, iba po yung, magkaiba kasi. Ang napakaswerte ko lang kasi, yung mister ko, nakapag-asawa ko ng mister na parang nanay na din. Tulad niyan. Ako, naalagaan ko yung mga anak ko, binibilan ko ng pinagluluto ko ng, tulad yan, magsasabi sila ng merienda nila. Yan, nagluluto ako, so inalagaan ko sila, naglilinis ng bahay, syempre hindi mawawala yon. Yung aking mister kasi, is siya na yung lahat na, kumbaga, inako na niya lahat. Mama, papa, siya na lahat yun. So, siya na lahat ng luto. Minsan, ako pinapahinga na lang niya. Lahat-lahat na, pagluluto, paghuhugas, paglalaba. Parang, depende kasi po yun eh. Kasi may ibang tatay na, pag sinabing may trabaho, trabaho lang siya. Ikaw, wala. So, kami kasi is, pantay, din, yun, pantay. Dynamic, no? Mm-mm. You know your part. Mm-mm. You know the roles that you're going to play. Mm-mm. Ganun. And speaking of, teka lang, ano po ba ang work ni Mr. Ro? Ano din po siya, technician po. And then, Pero wala po siyang oras na yung hinahawak, bali hawak niya po yung oras niya. Ano po. so sa pagre-raise ng family, gaano kahalaga yung pag-aalaga ng nanay at ng tatay ng sabay? Mahalaga po yun. Di ba po? Pagdating sa pag-aalaga, pagdating sa pamilya, sa family. Kasi madalas, ang sinasabi, palaging si nanay lang dapat lang mag-alaga. Wait lang po, yung pintuan po, sana wala pong labas-pasok. Alright. Okay, continue shot. Di ba po, pagka sinabi na alagang nanay, or I mean, ang basic culture natin dito, nanay lang yung nag-aalaga. Tatay yung nagpo-provide. Yes. And sa kwento mo, nababanggit mo na pati yung asawa mo, natutulungan kang mag-alaga talaga. So, bilang isang nanay, tingin mo ba naaagawan ka ng asawa mo sa role na yun? Hindi naman din. Kasi pumapantay lang po siya eh. Tapos, last pa nun, nagpapakatatay. Tama po ba yun? Kasi medyo Bisaya. Nagpapakatatay talaga siya. Then, hindi naman sa natatabunan. Wala naman po sa ganun. Wala nang sa puntong ganun. Parang pantay lang. So, pag wala ako, siya. Pag ako, nandyan. So, ako din nandyan. Pero pagdating sa pag-provide sa mga financial, napakaswerte ko kasi hindi sa kanya-kanya lang. Sa amin lahat yun, pantay-pantay. Thank you po. Ito, question number 3 po. Question number 3. Ano ang best... question number 3. Ano ang best alagang moments mo with your nanay? Asan po ba si nanay ngayon? Wala na. Kailan po siya nawala? Hindi, actually, Sige lang po. pagdating sa nanay, kasi maaga po ako nawalan ng nanay. Ilang taon po kayo? Ano po yun? High school po. Mag-graduate po ako. After ko mag-graduate, nung nag-graduate ako kasi, kaya naalala ko yun, gusto niya akong lahat, sinasabi niyo kapatid ko na videohan mo abang naglalakad sa stage. Tapos, di ko naman alam na parang yun lang yung pahiwatig niya. Kaya pagdating sa parang sobra ako sa mama ko.
Kasi dati, lahat ng gusto ko, binibigay niya. Ako naman ay matigas ang ulo, di mo maiiwasan yung katigasan ng ulo. Kaya, kahit na matigas ang ulo ko, binibigay pa rin niya. Kaya, nung nawala siya, parang nandun yung pagsisisi. Bakit hindi mo binuhos lahat yung love na sa mama mo? Parang ganun. Kasi ako lumaki din ako, sa probinsya din ako lumaki. Kaya parang, napakaswerte ko din kasi kahit na nawala siya, may iniwan din naman siya. May iniwan din siyang maraming memorable na memories sa akin. So, ano yung sweetest thing na ginawa sa'yo ng nanay mo nung nabubuhay pa siya? Yung buhay pa siya, yung naalala ko talaga, hindi